Timer starts now. Hello, hello. Mic check. Welcome sa bago nating topic, ang point of sale. Session 1, from the beginning tayo kasi bago na to. Point of sale. So, session 1 muna tayo. Basic UI and items plus VAT. So, ito na ngayon yung karugtong ng inventory system natin, yung point of sale. Kung saan yung, ito na nga yung uh, paano na i-avail ng ating mga customer yung item, paano natin siya i-deduct, paano natin siya kukwentahin, paano natin siya i-record sa ating sales, as sales. Ganun. So, syempre basic pa lang yung ilalagay ko kasi while ginagawa natin to, doon natin malalaman yung iba pang ano niya, features niya kumbaga. So, let's start sa paggawa ng tables. Paano natin i-capture yung mga record. Ganun. So, may mga ginawa na ako ng mga initial na tables kung saan natin siya ilalagay. So, yun. Pati nga, focus lang kayo sa output. Ako na bala sa coding. Let's code. Shout out kay boss. Hello, boss. Okay. Okay, boss. Good evening, boss. So, syempre, ang main natin is gumawa na din ako ng isang sample na interface. Yung galing sa pinaka-basic niya. Ayan, ganito. So, wala pa itong mga functionalities talaga. Ang meron lang dito yung paglalagay ng item. Itong part na to yung paglalagay ng item. So, anong kinakapture ko? Siyempre, yung item. Siyempre, yung barcode. So, ang mangyayari dito, isi-scan natin yung item, yung barcode niya. So, dito yung malalagay sa text box. So, tuwing nag-add ka dyan, nag-scan ka dyan, ilalagay niya sa grid dito sa baba sa listahan niya yung item na na-scan mo. Ganun. Tapos, mag-scan ka ulit, idadagdag na naman dito. Tapos, dapat, tuwing naglalagay ka ng item, meron kang parang summary ng magkano na yung babayaran niya, yung total. Ganun. So, explain ko muna ulit, balik ako sa database kung ano yung mga ginawa ko. Kasi para sa akin, mas madali kapag dalhin ko sa database yung list, tapos doon ko isosolve, doon ko i-compute magkano. Siguro yung iba yung ginagawa nila sa point of sale nila, sa UI lang lahat, doon nila kinocompute sa UI, tapos pag save doon pa lang nila ilalagay sa database. Pero kanya-kanya namang style yan. Ewan ko lang, hindi ko pa alam kung ano yung magiging result kung yung ginagawa ko nga sa database una. So, ibig sabihin nito, parang na-save ko na yung record pero hindi pa siya ganun na na-finalize kasi pag binayaran, tsaka pa lang yung record na yun ma-finalize. Ganun. So, simulan natin sa main na table. So, ang main na table ay ito nga, sale. Tuwing nag-initialize ng record, okay, initial na record, so yun nga, ang sales, ito yung main niya na
data, yung columns na nilagay ko dito, yung sale ID, go with every transaction, every initial na transaction, mag-create agad to ng header. Yung main na record, main na recording. Nandun kung sino yung cashier, sino yung customer, kung may ilalagay na customer, yung status. So, initially, ang status niyan is open. So, kapag hindi pa binayaran, open pa lang yung status lagi. Ganun. Yung second is yung, syempre, yung mga items under sa main na table na yun. Anong meron dun sa items na record. So, andun yung sale ID. Ito yung magli-link sa main natin na table. Yung item ID natin. Yung item mismo. Yung selling unit na ginamit. Halimbawa, case, bottle, piece, each, ganun. Item name, nilagay ko na lang din para hindi na ako magli-link-link. Pero hindi naman ito needed. Quantity ng item, kung ilang piraso yung item. Yung presyo niya. Tsaka, syempre, yung VAT. Tapos, yung conversion. Para ito yung magdideduct sa actual natin na item sa inventory natin. Okay, so discount. So, ang iba, napansin ko, nagdi-discount sila item level. Okay, meron din na nagdi-discount sa gross na or sa kabuuan na invoice. So, ito yon yung sale discount at saka yung item discount. Tapos, yung last natin next time, kapag kaya natin tapusin, yung sale na payment. Paano niya babayaran? Malay mo, hatiin niya yung split payment. Sabihin natin, cash lahat. Yikes! Si boss naman. Tapos, bawa card or GCash. So, doon natin hati-hatiin yung payments niya. Ganun. Or credit. Ganun. Utang. So, ito pa lang yung mga tables na nagawa ko. Okay. So, yung mga procedure na ginawa ko din. Start procedure. Sa POS. So, syempre, each time na mag-initialize yung transaction, gagawa siya ng header. Okay, yun yung saving natin ng sale. Tapos, pag nagdadagdag ng item, ito yung item save. Ganun. Okay, so may nasimula na din ako dito na UI, pero adding pa lang ng item. So, anong mangyari dito sa adding ng item? Okay. Iran ko muna kung saan nung natapos ko na. Okay. So, sabi ko nga, pwede mo i-run diretso dito yung barcode, yung item, i-scan mo diretso yung item. So, may mga shortcut na din ako na ginawa. So, sa akin nilagay ko pag escape, dito ko ilalagay. Ibig sabihin, yung initial ko na, bala ko kasi dito, diba sa keyboard, sa taas nun, merong escape, F1, F2. Doon ko gagawin yung mga transaction, yung parang mas mapabilis kahit hindi ka na gumamit ng mouse. So, ang pinakaunang key na nilagyan ko is yung escape. Yung iba, nilalagay nila sa escape yung closing ng form. Pero ito kasi, ayaw ko naman siyang i-close during escape. Kasi, syempre, bakit natin i-escape? Sa transaction naman tayo. At saka naka-steady naman to sa computer ng cashier. So, yung escape ginamit ko para itutok niya yung cursor dito sa barcode. Yan, ba naka-focus ko sa iba dito. Pag in-escape niyan, ibig sabihin, ready for scanning ka na. Ang pinakaunang step ng pagbabayad, kumbaga. So, escape, nakatutok dyan. So, try natin maghanap ng table, anong item.
na may barcode or SKU. So sa akin naman doon, kapag nilagay ko doon, ang binasa ko is ay SKU or barcode, idiretso ko ilalagay yung item. Ganun. So sabihin natin ito. Ito, may SKU siya. Tignan natin. Yun. So tingnan nyo, pag nung binasa ko yung item or yung SKU number niya, automatic ilalagay niya dito yung item. So ito tulad niyan. Lucky Me, beef na beef, 1 pack or yung isang sachet nga. Yan, quantity, isa. Yung presyo niya, okay, amount. Ang added na VAT, yan. So ang total niyan lahat is 13. Ganun. So computed na dito yung VAT. Ganyan. So, nagdag pa tayo ng isang item. Ito. So again, nakafocus ka dito sa grid. Pag in-escape mo yan, itututok nyo yun doon. Yan. So, may dalawa ka ng item. Ito, Lucky Me. Yan, ito naman yung isa. Chilimansi yung isa. So, 15. Ito yung VAT. Ito yung amount. Yan. Sabihin natin, bibili pa ako ng Coke. Actually, pwede ka din dito mag-type. Ano ba yung binibili ng merienda time? Boss, sample ka nga ng binibili. No. Wala pa akong tinapay na item eh. Ayun, nagdagdag ako ng isang bote, 1 litro. Wala din akong biskwit, boss. Ano ba yan? Kung sa bagay. Walang laman yung tindahan ko, boss. Pasensya naman. Tubig, dapat magtubig ka din. Wala pa akong chichirya eh. So, Nature Spring, 350 ml. Siyempre. Ayan, babagyan ko yan. Yan. Wala akong merienda, boss. Saglit nga. Nga, pang merienda. So, ang nilagay ko yung Lucky Me beef na beef pack. Ganun. Chilimansi, Coke, Nature Spring. Meron pa akong... Hindi ka ba nagme-merienda ng sardinas, boss? Hindi. Okay. Oh, tapos mo mag-merienda, kape. Gusto mo magkape? Okay, kape. So, may Nescafe Original, Nescafe Gold, Decaf, Classic, yung stick. Oh, Classic, ha, yung stick. So, yan. Select ko to. Yan. So, ilang piraso? 48, isang pack. So, ano lang, isang sachet lang, ganyan. Ayan, so nalagay na siya dyan. Ngayon, default nito is isang piraso lang yan siya. Pero kung gusto mong palitan ng quantity, click mo to. Tapos, ito na, nakaklick siya. Enter mo yan. Ibig sabihin, mapapalitan na siya ng... Sabihin natin, ilang piraso yung bibilin mo, boss? 3. Okay, so palitan mo yan ng 3. Pag enter mo yan, ayan, so 3. So, ganyan nga. So, plus VAT, yan, 3.12 ito lahat. Ayan. Yung price niya is 357. Yung isang ano niya. So, 3 piraso yung binili ni boss. Yan. Plus yung VAT. Hindi ko alam kung ito yung nadi-display. Paano nila dinidisplay? Meron pa ba silang parang subtotal? Na kung magkano yung... So, yun yung sa item level pa lang kasi ako, boss. Wala pa ako dun sa summary niya talaga kung magkano yung lahat-lahat. Kumbaga per line pa lang. So, check ko pa yung ibang POS kung sa per line paano sila nagdi-display. Siyempre quantity, tapos yung presyo, tapos yung quantity times price, yun yung amount. Yan. Tapos may VAT naman kasi yun. So, yung VAT niya, kumbaga amount plus yung VAT, yan yung total ng isang item, isang line. So, yan. Ngayon,
dapat eto lahat, mayroon din ako dito sa baba na parang subtotal niya. Tapos meron din total. Kasi posibleng yung subtotal na yun, nitong mga item na to, bibigyan pa siya ng discount. Ganun. So, yung final is yung total talaga. Ganun. So, ito na siya. Nakabuo na tayo ng mga items plus yung quantities niya, yung quantity, yung ibang information niya, like quantity. Sampulan natin ulit. Lucky me. Yung term yan, palitan ko ng 5 kasi marami kami. Yan. So, 65 lahat. Tapos, ito, 3 lang. Yan. So, meron na akong sample ng tawag dyan. Ngayon naman, ang kulang ko pa dito ay paano naman kung maglalagay ako ng discount per item. Siyempre pwede yun, di ba? Discount per item. So, hindi ko alam kung lahat ba ng discount per item meron mi-maintain na facility para sa mga discounts per item, or i-open natin na pwedeng ilagay kung ilan yung discount na ibibigay mo sa dyan, sa yun nga, sa customer mo. Siguro kung admin ka, ganyan. I'm not sure. So, subukan muna natin. Gawa tayo ng yun sa table. Balik tayo dun sa database natin. Saan yung database natin? So, maglalagay ako ng item discount. Yan. So, okay. Try natin. Paano ba to? Mali pa yung discount. Ay, sorry. Sale item discount. Ito. Kulang ng S. Ito yung tricky din sa point of sale kasi hindi natin alam kung paano nila ginagawa sa ano nga. So, siguro ngayon, ang ilalagay ko na lang is manually ilalagay ng user yung discount. Sabihin natin, lagyan niya ng 10% discount, gano'n. Or lalagyan niya muna, lalagyan niya agad ng yung specific na amount. Hindi siya sa percent, pero sa amount siya. Gano'n. Okay. Okay. Let's do this. Magawa tayo ng procedure. Okay. So, dapat may deleting din ako ng discounts. Okay. Kaya ito. Sale item discount save.
dito ng discount code kasi baka next time gagawin ko siya ng parang master list niya ng mga discounts. Tapos yun ang i-apply. Baga hindi ko sila hayaan na mag-type lang ng discount, ng percent. Kumbaga nakabase sa percentage yung sa master files yung i-apply nila discount. Like, i-enable mo yung 5% discount, enable mo yung 5% discount. Parang ganun. Okay. So, yun na. Okay na siguro to. Mag-insert muna tayo ng discount. Okay. Save discount. Tapos yung parameters niya. Lipat ko na lang siya dito sa kabila para mabilis tayo. Tarang oras na. So, wala pa akong entity. Wala pa akong discount code. Tsaka yung amount. Ano yung amount? Yan. Okay na yan. So, ang gagawin ko, tulad nun sa quantity, pinindot ko yung quantity, press ko ng enter, lalabas yung listahan ng yung isang maliit na form para ilagay yung quantity. Sa discount naman, dun din yung gagawin ko. Select ko by percent or select ko by amount. So, dapat may maliit ako na form. 1 minutes na ba? 25 minutes na. Bilis naman ang oras talaga, oh.
So, paano ba yung discount mangyayari? So, lagyan muna natin dito. So, lagyan natin ng percent. No. Hello kay boss, nanonood ng Korean. Koreaner. So, ito, lagyan natin siya ng mga 15, para malaki. So, lagyan natin ng label. Next na natin ayusin yung ano. Hindi, okay ito. Gusto ko yung rad. So, percentage. Yan. Or amount. Ewan ko ba kung sakto nito. Pero ayos lang. Wala namang problema. So, yung amount, yung maximum niya, sabihin natin ay 9. Minimum niya is 1. Minimum. Okay, maximum 9. Decimal place. Dito naman, sabihin natin 4. Yan muna. Tapos lagyan natin ng save. Sabi yung mga saving ko. Ayan. Copy na natin dito. Yan lang muna. Pwede na yan. So, pag nag-save tayo, cancel muna. Ang ganda ng AI gamitin. Alam niya na yung pipindutin mo. Try natin i-gamitin yung AI. Kasi diba gumawa tayo ng function. Sana yun kanina. Pakita ko sa inyo yung power ng AI. Pinakasimpleng ano lang to. Saan ba yan? POS. Ay, hindi ito. DAG pala. Sabihin natin. Ano yan? Ayan, sale item. Ayan. So, under dito, sabihin natin, ito AI, di ba? So, sa active naman na siya. So, implement delete using yung ginawa ko. Try natin ha. Ay, naku, syunga. Excited pa naman ako. So, login muna tayo. Continue. Dami naman may birthday.
close natin to. Close, 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 close. Ayan na. So, yun na. Running na yung AI. Saglit lang. Hindi, yun. Dapat kasi ginawa ko dito. Active document lang. Yan. Yun. So, yan ang sabi niya. Yan. Click ko na lang yung apply. IPOS discount add. Yan. Sa form na to. Kasi sabi ko sa kanya, gawin niya lang sa active document. Yan. So, ganun yun. Ito yung save. Delete. Ito yung delete. So, async. Delete item. Tingnan mo, naglagay pa siya ng mga tawag dyan. Validations. Yan. ETN delete. Example of delete button handler. Ayun o. So, apply ko to ha. Ayun na yun. Apply. Yan. Ganun ka ano yung meron yung dito yung keep eh. Pero tab lang natin. Yan. So, keep apply natin. Ano sabi niya? Yan. Ito muna. Tab. Yun na yun. Meron ka ng buong method niya. Pero syempre, lalagay mo pa to. Public no sale ID. Yan. So, rock na yan. So, mangyari dito. Ayan. Ayun pala. Ganito yung paglalagay ko ng ano eh. Public int. Okay na to. Hindi, wag. Hindi ganun. Ayan. Para alam ko doon. Madali siyang magyangkilatin. Kapag gumagawa ko na pag tinatawag ko yung form. Ito na yun. Yan. So, instead na save, ito yung gagamitan. Yan na. Ay, mali yung instruction ko. Dapat kasi save discount yung nilagay ko. Oh my. My bad. So, basta ganun na yun. So, lagyan muna natin. Balik tayo dun sa kabila.
rad percentage, rad amount, percent. So yung dapat may maximum yung amount, dapat maximum yan, 100 lang. 100% yung discount. Grabe naman yun. Amount. Bakit kasi delete? So, balik tayo sa AI. Try natin pagawa sa kanya ulit. Change method that delete to that save discount. Tingnan natin. Dapat sa active lang. Yun na, pinalitan niya lang, save discount. Apply natin. Ayan. So, ito, tab ka lang. Tab. Ganyan. So, may adjust ka lang konti. Kasi ito, save discount. So, sale item ID. Ayan, sale item ID. Tapos yung amount. So, lagyan natin siya ng changes. So, first, dapat maglagay din tayo dito ng total amount muna niya. Yung current niya. Total amount. So, may condition muna tayo. Condition. Dapat baliktad. Dapat sa taas to. Sa baba to. So, naka-disabled. Ito yung naka-check. Ito yung naka-disabled. Or balik. Disabled. Enabled false. So, pag-load natin yan. That. Lagyan natin dito ng check change. This, that, non-amount.
sa bow. Okay na. Lagay na natin yung mga shortcuts. Oh, anong oras na? 41. May 20 minutes pa tayo. Okay. Okay. So, current amount. Okay. Decimal natin to. So, mag-percentage tayo. So, yung amount, discount amount is equal to total. Yan. Ganda talaga may AI. Yan na. Yan. So, yung percent, i-divide niya sa 100 times yung total. Yun yung magiging discount amount niya. Yun yung isi-save niya dun sa sale item ID. Lupit. Close. Okay. Okay. Alam niyo yung pattern ko ng saving. Pag save ko, kung may error, dinidisplay ko yung error. Kung wala, pag may message ako, save. Tapos, nalalagay niyo ng discount. Lupit. Public bool has update. So, lagay natin dito true. And may dialog result. Wala naman ako nilagay ng dialog result.
na yan. Try natin. So yung POS. Enter, delete, F2. Saan ko ba ilalagay yung ano? Dito naman din sa V, call. Yan. So try natin. Tingnan natin kung gano'n pa siya. So enter muna natin. Hanap tayo nung ano ba yun? Coke. Yan, yung heater. Yung isa. So dito tayo. F1. Yun. So pwede ako lagay dito ng amount. So pag nagay ko ang amount, dapat hindi siya susobra sa total. Right? Right. Okay. Yun natin. So, hindi din siya pwede na 0. Mag-save ko niyan. So,
Dito na. So, if this type amount that value is equals to 0, return invalid amount natin. So, percent naman siya that 1% is equal to 0, invalid percentage. Oops, ilang minutes na. Oh my god, 8 minutes na lang. Okay. Sasabihin niya, invalid amount. So, lagyan natin siya ng, so ito pang isa, kasi amount na, discount amount. So, sabihin natin ulit. Sabihin invalid. Sabihin natin dito, 100 yung binigay ko na discount amount or 1,000. Kahit yung babayaran nilang is 35, anong mangyayari? Save natin yan. So, here, discount amount is greater than total amount, return pa rin natin yan. Invalid discount amount. Yan, dapat puno ng validation to. Invalid discount amount. Yan. Sabihin natin 34. Save natin to. O, diba? Kasi hindi siya int. Anyways, ayos lang yan. Umabot na ba tayo sa database? Kasi ang sale amount ko yung malaki. Sale discount. Yun o, nakalong. Sale discount amount. So, ilipat natin. Save natin discount. Ayun. So, ibig sabihin, nag-save na siya. Meron lang tayong int yung response niya. Ayan. Dapat kasi dito big int. Ayan. So, kung titingnan nyo, ay hindi ko pala nakikita. Ito yung discount natin yung nilagay. Ayan, 34. Ayan. Yun siya. So, may discount na tayo. Ngayon, paano natin to ipapakita dun sa discount natin na UI, sa UI natin? Close natin to. Ayan. Dapat dito, magdi-display yung 34. So, balik tayo dun sa, come on. Bilis, kaya natin to 4 minutes. Bagay ito dito. Tingnan natin kung display natin siya.
ito yung lagyan natin ng 35. So, dapat display natin dito sa discount. Come on, bilis. Sale item discount. Ito. Yung sale item ID. Sale item ID. Email join. Okay naman. Wala ka ng wear clothes kasi naka-sale item ID ka naman. Save peso. So, ilalagay ko dito yung sum ng discount. Kailangan ko lang save item ID slash yung sum ng discount. Yung discount amount as discount amount. So, dito mag-group naman tayo. Group by sale item ID. Into sale discount. So, lagi dito update set discount C. Kuha na agad oh. Ayan. Sale item discount. So, yun oh, may 34 na siya na discount. So, yung total niya, pwede na natin dito ngayon ilagay yung yun. Tingnan mo naman, siya na mismo naglagay. Lupit talaga ni after discount yung nangalanan niya. So, hindi ko na yan lalagyan na after discount. So, gagawin ko dito. Lupit talaga ng AI. Yun o, 1 peso na lang yung babayaran niya. So, tingnan natin sa UI. Refresh ko to. Yan o, 34. Galing naman niya. So, lagay natin ulit. Sabihin natin naman pansit. May pansit ba? Yan, homie. Sabihin natin 5. Yan. So, 500. Gawin ko na lang 450. Enter ko yan. Quantity. 50. Bigyan siya ng discount na 50. Discount save. So, dapat refresh. Naku naman, ang lupit. May discount na ako. Yan na yun. So, isa-sum up ko na lang to. Ito yung mabayaran niya. Ganun. So, ito, pwede ko din tong i-delete. Or mag-add ako ulit ng bago. Sabihin natin, enter ko to. Lagay pa ako ng isa pang discount 1. Discount save. Refresh. 35. Ito yung ibig ko sabihin na pwede ako maglagay ng multiple na type ng discount. Ito, captured na dito yan. So, that's it. May discounting na tayo. May VAT. Ano pa ba? So, deleting ng mga discounts. Yung display ng total amount, subtotal, at saka yung total niya talaga.
at saka yung total discounts, total VAT. Yun, di-display na lang natin to next session. So that's it. That's it. Nandun muna. So, see you next session. Bye, boss. Timer stops now.